Aprobado na po ng Bicameral Conference Committee ang mahigit 2 trilyong budget para sa taong 2014. At ayon po sa isang senador, ito na po ang pinakadetalyadong national budget na naipasa. Alinsunod din sa desisyon ng Korte Suprema, wala na pong alokasyon para sa PDAF ng mga mambabatas. Mula sa Senado, may ulat on the spot si Jan Cesante. Jam? Yes, Pia, sa loob ng isang oras, inaprobahan na ng Bicameral Conference Committee ang 2.264 trillion peso budget para sa taong 2014. Isa sa pinakamahalagang pagbabago, wala ng pork barrel ang Kongreso alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Mas mababa ng 3.2 billion pesos kumpara sa orihinal na minungkahing 2.268 trillion pesos budget ng DBM ang aprobadong 2014 budget ng Bicameral Conference Committee. Binawas kasi sa total budget ang alokasyon para sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng 15 senador at ni Vice President Jejomar Binay alinsunod sa kanilang hiling. Alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema ukol sa pork barrel, wala na sa 2014 budget ang PDAF ng mga mambabatas at wala na silang karapatang makialam sa pagtukoy ng mga proyekto o sa pagpapatupad nito pag naipasa na ng Kongreso ang budget. Sabi ng mga pinuno ng Senate at House contingents na sina Senador Cheese Escudero at Representative Isidro Ungab. Naging mabilis lang ang BICAM meeting dahil tinanggap agad ng Kamara at Senado ang amendments ng isa't isa. Marami sa mga amendment ng Senado tulad ng pagdagdag ng 100 billion pesos na Disaster Rehabilitation Fund, tinanggap naman agad ng House contingent. Sabi ni Ungab na chairman ng House Appropriations Committee, katanggap-tanggap sa kanila ang pagdagdag ng Senado ng Rehabilitation Fund dahil dumaan na sa Kamara ang proposed budget nung humagupit ang bagyong Yolanda. Ang 100 billion pesos na rehab fund para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, Santi, Labuyo, Vinta, Odette, Pablo at Sendong, pati na rin ang nasira ng 7.2 magnitude earthquake at Zamboanga Siege. 20 billion pesos dito ay program funds na naka-allocate na sa iba't ibang departamento. 80 billion pesos naman ang manggagaling sa unprogrammed funds. Tinaasan din ang calamity fund para sa mga darating na kalamidad. Mula sa originally proposed na 7.5 billion pesos, 13 billion pesos na ito. Nagdagdag din sila ng quick response funds para sa DOH at DOTC. Ayon kay Escudero, ito na ang pinakadetalyadong national budget. Gayunpaman, nag-aproba ang BICAM ng special provisions para masigurong hindi maaabuso ang paggamit ng pondo. Narito ang pahayag ng mga mababatas. Yung pork barrel, wala na. Wala ng partisipasyon ng mambabatas sa budget. Yung CSOs, inistriktuhan namin yung rule kapag magbibigay ng pondo sa NGOs. Savings, realignment at lump sums, naglagay kami ng mas klarong provision on reportorial and utilization. So hindi tulad ng dati, yung mga pinanggalingan ng anomalya, sinubukan naming isara yung mga loopholes na yun. So no more post-enactment participation ang members of the House. So all activities, we would say intervention, are made prior to the enactment of the law. Pia, target daw ng House at Senate na maratify na yung approved na 2014 budget mamayang hapon o kaya sa sesyon bukas para maipadala na agad nito sa Malacanang at mapirmahan na ni Pangulong Noynoy Aquino bago matapos ang taon. Pia. Maraming salamat, Jam Cesante.